Walang tulog ang serbisyo, tuloy-tuloy ang pamimigay ng tulong ng tanggapan ni Senator Bongo at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga kababayan natin na apektuhan ng kalamidad at pandemya. Kahapon po, personal na bumisita si Senator Go sa Cebu para magbigay ng ngiti sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Narito po ang ulat. Labis ang tuwa ng mga taga-Barangay Look sa Mandawi City sa Cebu dahil hindi nila lubos akalaing bibisita kahapon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magbigay ayuda sa 152 pamilyang nasunugan noong 6 ng Disyembre. Lalo pa nilang kina-excite ng mabalitaang si Senador Bongo ang personal na dadalaw sa kanila upang magbigay din ng hiwalay na tulong gaya ng grocery packs, may cash assistance din kada pamilya, pangontra sa COVID-19 gaya ng face mask, face shield at vitamins, ilang bisikleta at tablets para naman sa pinakanangangailangan. Ipinarating din ni Go sa mga nasulugan ang pakikisimpatiya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa trahedyang nangyari sa kanila. President Duterte, daghang salamat sa inyong mga hinabang maabot din sa akong tanan na sunugan o ka Senador Bongo. Ngay ko pasalamat inyong tanan. Ako pasalamat dito eh. Dako din yung tabo namin. Tabo na karong happy na Pasko. Kuya Bongo, salamat po sa mga binibigay niyo. Sana po patulungan niyo po kami nga mapagawa ng bahay sa mga kapitbahay po namin. Bukod sa tulong ng senador, iba't ibang programa ang pinaliwanag ng mga ahensya ng pamahalaan na pwedeng makatulong para makabangon ng mga biktima. Sa mga natupok ng apoy ang tirahan, agad na umalalay ang National Housing Authority para ma-avail ang Emergency Housing Assistance Program. Ang DSWD may cash assistance. Nag-assess naman ang DTI para tukuyin kung anong livelihood program ang babagay sa kanila. At ang TESDA, may Technical Vocational Skills Program sa mga gustong makahanap agad ng trabaho. Samantala, hindi lang mga biktima ng sunog ang natulungan ng tanggapan ni Senador Go. Maging ang mga tindero at tindera sa Lapu-Lapu City sa Cebu ay personal niyang binisita at inalam ang kanilang sitwasyon ngayong may pandemya. Si Roxanne halos mangiyak dahil naghahanap siya ng dagdag kita pang tustos sa kanyang anak at 4 pa niyang pamangkin na iniwan sa kanya ng kanyang ate. Nalagi ni paulo mi sa mga tag-adlaw, kanang sa tag-adlaw na makagastuhon, ano lang good. Kanang pagdan din niyo yung mga pobre baka wag mi kwarta, digit ina, wag mi kwarta. Si Alma na hiwalay sa asawa ay may 6 na taong gulang na anak. Lumaki siya nakapiling ang nanay niya. Kaso, nagkasakit kaya nagtitinda siya sa bangketa para buhayin ang pamilya. Nagka-pandemya man, nahunong among kuan kay ang pumpuhunan, nagasto na mo, nahurot na sa karon. Naginay-hinay, may ginagmay na negosyo. Murag yapon snack pero putob ra gid sa mukha o nagkina. Dahil naman sa COVID lockdown, si Amelita nilalakad ang mahigit 5 kilometro mula sa bahay nila papuntang palengke para magtinda. Matumal man ang kanyang benta, ipinagdasal daw niyang may tutulong sa kanya bago sana magpasko. Yes, Pasko kadlawas nga bahala na lang ko ang kwarta. Walay sakit niya katong karon kakauna ko magpunta. Mas labi maayo nga agwis na ko pinimiro nga nang tay mo tabang karon gitabangan ko salamat jud kaayo. Kabilang sina Roxanne, Alma at Amelita sa halos 1,000 benepisyaryo na natulungan ni Senador Bongo. Binigyan sila ng food packs, paranghalian, face mask, face shields, bitamina at ilang bikes at tablets habang nakasunod sa strict safety and health protocol sa loob ng Hoops Dome. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tiniyak ni Go nakasama ang Cebu sa prioridad ng pamahalaan oras na maging available ang bakuna kontra COVID-19. Tanan priority, Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu Province. Ang unahon sa national government, ako mismo being the committee chair sa health, no? Ako gyud ang iduso nga unahon ang tanang pobre, kanang dili makapalit, kanang walay access, kanang dili maka-afford. Mao gyud pinaka-importante. Wa man sila kay balo asa nila ni kuhaon ning vaccine. So importante accessibility, affordability sa vaccine. Pinaalala din ni Go sa lahat na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa gobyerno, lalo na kung pangangailangang medikal. Pwede nilang puntahan ang malapit na malasakit center sa kanila, ang Lapu-Lapu District Hospital at Vicente Soto Memorial Medical Center na makatutulong sa kanilang pagpapagamot. Bukod sa tulong ng senador na binigay sa mga displaced market vendors,
Naroon din ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makatulong sa kanilang pang-araw-araw. Naroon ang DSWD, NHA, DTI at TESDA. Nagpasalamat ko kay naka-apil ka na kuan programa karon ni Senator Bongo na manghatag diri sa kuan Hopsdom. Salamat ko nga na interview ko. Senator Bongo nga natabangan pamilimo sa maayong sa imong paghatag na mo karon sa among ginikaron nga programa ngon na hinaot sa makatabang ni sa among naginapuya to at mga survive ni